Biglaang pagpanaw ng presidente ng Iran. Diyos nga ba ng Israel ang dahilan? This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanonood sa Facebook, i-follow niyo po ang ating Facebook page. Isa sa matinding kalaban ng bansang Israel sa panahon natin ngayon ay ang bansang Iran. Madalas mga sangkay mababasa o mapapanood natin sa mga balitaan na ang Iran ay nagpapadala ng babala sa Israel. At nakaraan lamang mga sangkay, nagpalipad po sila ng napakaraming missile bilang ganti sa bansang Israel. Ngunit nito lamang mga sangkay ay bigla pong bumungad sa mga balitaan ang biglaang pagkawala ng presidente ng Iran. Kasama ang isang mataas na opisyal ng kanilang bansa. Marami po ang lumabas na mga conspiracy theory na baka kung ano ang ginawa ng mga kalaban ng Iran, kagaya na lamang po ng bansang Amerika na tinuturong isa sa malupit na kalaban ng Iran. Ngunit sa maraming mga nakakaalam patungkol po sa covenant ng Diyos sa Israel, iba po ang nakikita nila dito. Napapaisip sila mga sangkay kung ang Diyos nga ba ng Israel ang nasa likod ng biglaang pangyayari sa presidente ng Iran. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Israel, ang Diyos po ay merong isang covenant sa isang tao na pinagmulan ng lahing ito. Walang iba mga sangkay kundi si Abraham. Ang covenant na ito ay tinatawag na Abrahamic Covenant. Ito po ay isang unconditional covenant kay Abraham mula sa ating Panginoong Diyos, na ang ibig sabihin mga sangkay, hindi po ito matitibag dumaan man ang napakaraming henerasyon. Ang actual na covenant mga sangkay ay mababasa sa Book of Genesis chapter 12. Dito ang Diyos mga sangkay nangako kay Abraham, isang nakakagulat na pangako o covenant ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, na ayon nga po sa Genesis chapter 12, "And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse." Isa ito sa mabigat na pangako at covenant ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, mula sa kanya hanggang sa magiging lahi niya, na sinabi pa po mismo ng ating Panginoong Diyos na gagawin kitang ama ng isang napakalaking bansa at gagawin ko ang iyong pangalan na isang dakila at kilala. Ang pangalan ni Abraham hindi lamang po matunog sa bansa ng Israel o sa mga Hudyo, kundi matunog po ito maging sa lahat ng mga Kristiyano. Si Abraham ang nakikitang ama ng pananampalataya ng lahat ng mga tagasunod ni Jesucristo. Kahit nagkasala ang Israel ng maraming beses, pinatawad at pinagbigyan pa rin po sila ng ating Panginoong Diyos dahil po sa covenant ng ating Panginoon kay Abraham. Itong covenant na ito ay isang unconditional. Hindi po ito masisira sa kahit na anong mga event na mangyayari sa ating mundo. At kahit pa mga sangkay sa malaking kasalanan ng Israel nung pinapako nila at hindi nila paniniwala kay Jesus Christ bilang isang Misaya, hindi pa rin po sila kinalimutan ng ating Panginoon. Sinasabi po ng Biblia sa Book of Romans, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Klaro po mga sangkay na sinasabi ng Biblia na hindi talaga itinakwil ng Panginoon ang bayan niya na Israel. Ngunit ang good news, marami na rin po ngayon sa mga Hudyo, nabuksan na po ang kanilang kaisipan at naniniwala na sila na si Jesus Christ ang totoong Mesaya. At para mas malinaw sa lahat mga sangkay na hindi basta-basta mawawala ang covenant ng Diyos kay Abraham at sa Israel, ayon po sa Biblia sa Book of Romans chapter 11. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili
ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat. So pagkatapos po ng church age, pagkatapos na mabuo ng bilang ng mga Kristiyano na lalapit sa ating Panginoong Diyos, babalik ang kaligtasan sa Israel dahil po sa covenant ng Diyos kay Abraham. Ngunit mga sangkay, may isang matinding covenant ang ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel na ayon po sa Biblia, sino man daw po ang mananakit o mang-aaway sa bansang ito ay i-curse ng ating Panginoon. Paparusahan daw ng Diyos ang sino man na kukutya sa bansang ito. Ayon po sa Genesis chapter 12 verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. Mabigat po mga sangkay na covenant ito. Sinabi po mismo ito ng Diyos kay Abraham. Wala pa po ang bansang Israel. Subalit mga sangkay, ang pangakong ito ay hindi lamang po para kay Abraham, kundi ang magiging lahi niya sa panahong yan. Sa Numbers chapter 24 verse 9, sinabi po dito, whoever blesses Israel will be blessed, and whoever curses Israel will be cursed. Ito po ay mabigat na covenant ng ating Panginoong Diyos na hindi lamang po kay Abraham, kundi nabanggit po mismo sa Biblia ang bayan ng Israel. Kung kaya't mga sangkay, kung papansinin po natin, bagamat marami pong kalaban ang Israel na nakapaligid, hindi pa rin po ito naging rason para sila ay matalo. At simula nung nagkaroon ng digmaan sa Middle East laban po sa Israel, isa sa mga matunog na pangyayari ay ang biglaang pagkawala o pagpanaw ng isa sa mga opisyal ng Turkey matapos magbitaw ng isang masamang salita laban sa mga Hudyo o sa Israel, mga sangkay. On the spot sa stage, nawalan po siya ng buhay. Na ang tanong dito mga sangkay, hindi kaya konektado ito sa covenant ng ating Panginoong Diyos kay Abraham at sa Israel na sinasabi ng Biblia, whoever blesses Israel will be blessed, and whoever curses Israel will be cursed. So sino man mga sangkay ang gagawa ng masama sa Israel, igaganti daw po ng ating Panginoong Diyos. Hindi kaya totoong kumikilos ngayon ang Diyos ng Israel dahil po sa covenant na ito? Isa rin po sa matunog na pangyayari nito lang mga sangkay ay ang biglaang pagkawala ng presidente ng Iran. Sila po ay sakay ng isang helicopter kasama po ang isang mataas na opisyal ng Iran at marami pa pong iba. Papunta po sa isang inauguration ng isang proyekto ng Iran. At dito mga sangkay, nangyari ang hindi inaasahan. Hindi daw po nakapag-landing ng maayos ang helicopter hanggang sa bumagsak ito sa kalupaan. Ang nakikitang rason ng Iran ay dahil po sa masamang panahon na halos wala na pong makita sa paligid. Kaya nangyari po ito. Marami pong lumalabas ng mga conspiracy theory na malamang daw po Amerika ang nasa likod o kung sino paman. Ngunit mga sangkay, kung babalikan po natin ang sinasabi ng Biblia, may covenant ang ating Panginoong Diyos sa Israel. Hindi kaya ang Diyos o ang tunay na Diyos na mismong Diyos ng Israel ang nasa likod sa biglaang pagkawala ng presidente ng Iran? Dahil kung babalikan po natin ang covenant ng ating Panginoong Diyos sa Israel, sinasabi po dito, whoever blesses Israel will be blessed, and whoever curses Israel will be cursed. So kung kayo ang tatanungin, Diyos nga ba ng Israel ang may gawa? Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham at sa kanyang bayan, mga sangkay, kahit nasa modern generation na po tayo, tandaan po natin, ang mga pangako ng Diyos na naisulat po sa banal na aklat ay hindi po mawawala. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, mangyayari. Kagaya na lamang po ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia.